Ayan o, basahin natin. Nabotenyo, sawa na kinatyang ko, isang hamon, isang kalendaryo, taon-taon na lang. So kung taon-taon na nga lang naman, yan na lang palagi yung binibigay, nakakaumay. Oo. Kamukha ni Trixie yung nasa Lord of the Rings. Ayan, kung sino-sino yung nakikita nyo, ha. Diba? Oo. Basta mga dutae talaga, no? Dutae ito, eh. Itong, pamilyang ito. Pamilyang ito. So, itong, tiyangko na 'to, 'di ba? Oh. Kayo ba naman bibigyan kayo ng, isang hamon, isang kalendaryo, ano 'yan, pampunas sa puwet? Oh, basahin po natin. Basahin po natin 'to. Oh, ito, umani ng reklamo. Oh. At pangungutya ang pamaskong handog ng lokal na pamahalaan ng nabutas sa pangunguna nina Mayor Johnny Ray Tiangco at Congressman Toby Tiangco. Yan, may mayor pa, puro Tiangco, mayor, congressman. Yung kaya nyo lang ipamigay, isang hamon lang. Pambihira naman yan. Tapos kayo sa Pasko, sagana yung inyong Pasko. Sobra-sobra yung pagkain ninyo, mga alak, 'di ba? Sagana yung Pasko ninyo. May mga regalo pa kayo sa sarili nyo ng mga mamahalin. Tapos yung taga Nabutas, no? Saan ba doon? Nabutas ba? Yung taga, Nabutenyo, Nabutas, pinapabayaan nyo lang. Tanginang yan. Oh. Diba? Oh, ayon sa mga residente, isang maliit na hiwa lang ng hamon. At pute, hiwa lang pala. Akala ko buo. Isang maliit na hiwa lang. Wala na to. Wala na to. Isang maliit na hiwa lang pala. Papayag po ba kayo niyan? Pakain ko na lang sa aso yan kung gano'n. Diba? Tinitipid nyo yung naboten nyo eh. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. At may TikTok po tayo dyan, may TikTok po tayo, may Facebook. Ayan, kalimbangin nyo lang po yan. Ito pa. Ayon sa mga residente, isang maliit na hiwa lang ng hamon at isang kalendaryo ang kanilang natanggap. Malayo sa inaasahan para sa Noche Buena at Medianoche. Diba? Para sa marami, tila paulit-ulit na ritual. Tila paulit-ulit na ritual na lang ang ganitong ayuda tuwing Pasko. Ballpoint, tira-tira na lang nila ang pinabibigay kasi puro sa Tiangco ang alam nila ay sa tiyan pala nila. Diba? Ito pa. Dahil dito, muling umingay ang tanong ng publiko. Saan napupunta ang malaking pondo ng lungsod? Ako na po yung sasagot niyan. Di sa bulsa. Madali lang sagutin niyan. Di sa bulsa. Ito pa. May mga nabotenyong nagsasabing hindi tugma ang ipinapakitang yaman ng pamahalaan sa aktual na natanggap ng mamamayan. Malaki yung pondo nila. Sobra-sobra yung pondo nila. Tapos yung natatanggap ng mamamayan dyan, isang hiwa lang. Isang kalendaryo. Ano ba yan, Tubi? Para saan yung kalendaryo nila yan? Pampunas sa itlog mo? Sa puwet mo? Tubi Tiangco, pampunas ba yan? Yung mga kalendaryo na yan sa puwet mo? Ako'y nagtatanong lang naman, di ba? Huwag sasama yung loob mo. Saan ba tayo? Sa gitna ng Kapaskuhan, nananatiling bukas ang usapin kung serbisyo ba o simbolismo lang ang inuuna ng mga nakaupo sa pwesto. Shoutout po sa mga dyan taga Nabotas anong reaction nyo dito? Comment down below. Balik nyo na lang po yung mga kalendar nyo.
kalendaryo nyo kay Tubit Tiangco. Para kahit papaano po, pag tumae po si Tubit Tiangco, pampunas niya sa puwet. Ha? Oh, para magtipid naman sila ng tubig, pampunas na lang sa puwet. Hmm. 'Di ba? Hindi niyo naman kailangan yung kalendar na yan, hindi naman nakakain yan. Oh, ay pampunas na lang po ni Tubi sa puwet niya. Oh. Ha? Oh, gano'n na lang siguro. Balik niyo na po yan. Tinanggap niyo pa kasi. Isang hiwa, tanginang yan. Ako na lang ako na lang magbigay sa inyo. Anong ibibigay ko? Hindi po kalendaryo. Oh, mas mabuti pa yung ibigay ko sa inyo, gin bulag na lang, mag-inuman na lang tayo. Tapos sabihin niyo sa akin yung sama ng loob niyo. Hmm. Puwede ko ba daw i-content yung anti-fake news? Katulad ko, yung anti-fake news po, katulad namin, pag may fake news sa kabila, tinatopic po namin yan at sinasabi po namin, ito po fake news, ito fake news, ito fake news, ito, huwag kayong maniniwala dahil hindi po totoo yan. So kami po yung anti-fake news. Kami po yun. Pag kinontent namin yung mga fake news na yan, yun po yung ibig sabihin nun. Diba? Shoutout po kay Mimi Mernati. Shoutout po So, ganun po yung ibig sabihin nun. So, sana po naintindihan ninyo. Ayan. So, dugtong natin to mga pre. Itong ano na to. No, itong karugtong ng ating topic. Okay? Bato! Mamaya ka nang lumabas. Asan na ba yun? Ito po, no? Ang post po ito ni RJ Lim. Bigyan po natin ito ng reaksyon yung post ni RJ Lim. Oo. Matindi yung kanyang drama. Ito po ay kanyang drama. Di ba? Ito may kumakalat ngayon na FB post na puno ng drama. Di ba? Puno ng hugot at punong-puno ng pagpaligoy-ligoy. Isang post na gustong magmukhang bayani ng katotohanan. Pero kapag sinuri mo, kulang sa pangalan, kulang sa ebidensya, pero sobra ang paawa. Pinag-uusapan natin ang post. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung post po ni RJ Lim. Diba? Eto po yun. Alam ko yung iba sa inyo nakita na to. Kung babasahin niyo po yung post niya, may nakalagay doon na I know things, I witness things, I resigned. Yun yung nakalagay sa kanyang post. Pero ang tanong ng taong bayan, saan ang mga bagay? Saan ang ebidensya? Saan ang yung mga pangalan? May mga binitawan, may mga minention ka bang pangalan? Diba? Kapag may alam ka talaga, hindi ka nagsusulat ng nobela. Diba? Dapat nagsusumiti ka ng reklamo. Hindi ka nagpo-posting, dapat nagsasampa ka ng kaso. Kaso ba? Ang tapang hindi sinusukat sa haba ng FB post. Ang haba niya, no? Ang tapang sinusukat sa paninindigan sa harap ng investigasyon. Madaling magsabi ng handa akong sumailalim sa investigasyon. Pero mas mahirap ang aktual na gawin ito. Lalo na kapag alam mong baka bumalik sa'yo ang sarili mong sinasabi. Baka mag-bounce lang sa'yo. Bounce back. Diba? Ngayon, ikumpara natin. Habang may mga dating insider na puro paandar at pabaz, ang administrasyong PBBM ay tahimik na nagtatrabaho. Ito yung nagawa ng administrasyon. Yung inflation na bumaba. Presyo ng bigas na tinututukan at nagsaksis naman yung ating Pangulo kahit paano bumagsak yung presyo ng bigas. Kung kumpara doon sa panahon ni Digonyo. Diba? Infrastructure tuloy-tuloy. Foreign relations na inayos. Hindi
kumbaga, sinigawan. Oh. Eto pa, ekonomiyang unti-unting binubuhay, hindi winawasak sa ingay. Hindi perpekto yung ating administrasyon, wala naman talagang perpektong gobyerno, pero may direksyon ngayon kumpara noon. May datos at syempre, meron pong resulta. Diba? Oh. Kaya yung tanong, kung talagang malasakit sa bayan ang dahilan ng post ni RJ Lem, o Lem, basta Lem talaga yun, o basta inchik talaga, ha? O kung totoong malasakit talaga yung post mo na yan, bakit ngayon ka lang nag-post? Bakit pagkatapos mong umalis? Bakit walang malinaw na tinuturo, walang pangalan, sino ba yung tinutukoy mo? Diba? Magsabi ka kasi kung sino-sino yung mga yan. O baka naman, mas madaling maging malinis kapag wala ka na sa loob. Diba? At mas madaling maging matapang kapag wala ka ng pananagutan kasi umalis ka. Diba? Umalis ka eh. Madaling manira, di ba? O baka naman, mas madaling maging malinis kapag wala ka na sa loob. Ano sa tingin nyo mga pre? Ano sa tingin nyo? Di ba? Kung may problema sa gobyerno, ang tamang laban ay, number 1, COA. Pangalawa, ombudsman. Pangatlo, kongreso. Pang-apat, korte. Diba? Hindi sa Facebook. Ano to? Korte ba yan? Yung Facebook, korte ba yan? Hindi pa cryptic na post. Hindi pagpapanggap sa whistleblower habang nagtatago sa anino. At lalong hindi patas na idamay ang PBBM administration sa mga paratang na walang laman. Diba? Sa administrasyong PBBM, pwedeng mag-criticize kahit sino po. Pero dapat patas, may basihan at may pangalan. Wala kang pangalan. Kung may alam ka, ilabas mo. Kung wala, tumigil ka sa paninira mo. Papansin ka lang. Ang bayan ay hindi nangangailangan ng mga taong mahilig sa drama. Ang bayan ay nangangailangan ng trabaho, solusyon, at lideratong may direksyon. At sa ngayon, mas nakikita ko ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaysa sa mga dating insider na biglang nagising sa konsensya ko, no? Diba? Kapag tapos na ang kanilang pwesto. Ngayon, tapos na kayo. Nung nandyan pa kayo, okay lang. Pero nung wala na kayo dyan, diba? Bigla na kayong na-kick out or tinanggal, kunyari, nagising na kayo sa katotohanan, gano'n. Pero nung nandyan pa kayo, okay lang. Walang problema. Nakakatawa itong mga basuran to. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga reaction dyan. Yung inyong mga komento dyan. Ayan. So maraming salamat po sa pagsama sa ating live. Hanggang dito na lang po muna ha. Pero syempre, bago po tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like sa ating Facebook page, sa ating TikTok, no? Iisa lang naman po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, dito sa ating YouTube channel, mag-like, share, subscribe na mga pre. Ayan. So, yun, hanggang dito na lang muna yung ating live. Ako magpapaalam muna pansamantala. Ayan, hanggang dito na lang muna yung ating live. Ingat po kayo palagi. Magandang araw po sa inyo.